Hello guys, welcome back to my channel. And for today's video, ang pag-uusapan naman natin is paano nga ba ang proseso ng pagpapasalo ng bahay or kung bibili ka ng bahay sa isang subdivision at kukunin mo ito bilang pasalo. So, alam naman natin na kalimitan sa mga nagbibigay or nagpapasalo ng bahay ay hindi na sila, wala na silang kakayahan para magbayad ng kanilang monthly amortization sa pag-ibig. So for today's video guys, ituturo ko sa inyo ano nga ba yung magiging proseso, and based lang din ito sa aking knowledge and based lang din sa aking experience kung paano nga ba yung naging proseso sa isang pasalong na bahay. So una guys, kapag ka nagpapasalo po ng bahay ang isang seller, is una, alamin niyo muna sa pag-ibig yung kanilang statement of account or SOA, kung updated ba nila itong nababayaran sa pag-ibig. So, ibig sabihin, yung monthly amortization nila, nababayaran ba nila ng pag-ibig sa pag-ibig ng updated. So, pangalawa, kailangan alamin nyo din na updated ba sila na nagbabayad ng amilyar, or alam ko kasi may mga Xerox copy na yan ng kanilang title, so nakapangalan na yan doon sa first owner. Alamin niyo muna kung updated sila na nagbabayad ng kanilang amilyar para nang sa gayon kapag i-transfer na ito sa inyong pangalan ay hindi po kayo magkakaroon ng penalty or hindi kayo magkakaroon ng problema. So pangalawa po yun, and then ang pangatlo po natin is alamin po natin kung sino yung nakapangalan. Kung siya ba yung first owner or baka naman second owner na siya. Medyo mahirap po yun. Kailangan meron din po tayong 2 valid ID ng first owner. So, sa 2 valid ID ng first owner, meron po tayong Xerox copy na clear. Ibig sabihin, readable po doon yung mga details doon sa kanyang ID. At the same time, yung ID ay hindi pa dapat expired. Dapat po yung dalawang ID na yon sa magkahiwalay na bond paper ay meron siyang 3 pirma. So, ibig sabihin po, dapat siya din yung first owner at siya dapat ay meron siyang copy ng mga valid IDs. So, pang-apat po is kailangan kapag magbabayad si first owner or meron na siya doon sa mga nabanggit natin. So, kailangan kapag magbabayad po siya, lahat po ng magiging transaction ninyo is notarized. Ibig sabihin po, nakatatak po yan ng abogado at kailangan po notaryado po ito. So, kapag nagpagawa po kayo ng deed of sale, ang tawag po dun sa deed of sale na yun ay deed of sale with assumption of mortgage. Ibig sabihin po, mayroon po siyang binabayaran na utang habang ito ay binenta niya sa inyo. So, mayroon pa po utang na nakabinbin doon sa binabayaran niya. Kaya, ibig sabihin, hindi pa siya talagang absolute sale. No? So, kaya tinatawag nilang deed of sale with assumption of mortgage. So, pang lima po, meron po tayong tinatawag na acknowledgement receipt. Ibig sabihin, magkakaroon po yan ng parang resibo, notaryado din po ito, at nandun po, nakalagay po doon kung magkano yung amount na pinasalo niya, nakalagay po doon yung inilabas na pera ni buyer at ang hinawakan na pera ni seller. So, syempre may magtatanong sa inyo dyan na bakit hindi pa yung, wala pa yung titulo. Siyempre po hindi naman po ilalabas ni pag-ibig yung titulo kung hindi pa po ito fully paid sa kanila. So, kailangan ma-fully paid muna yon at the same time, nakapangalan yun doon sa first owner. So, kailangan kapag ka magbabayad po kayo, di ba, ng monthly amortization, hindi nyo rin po makukuha yung titulo nang walang, kumbaga, nang hindi po authorized. Kumbaga, kahit na nabili nyo po yan, hindi nyo basta-basta makukuha yung titulo. So, ano po yung mga requirements para maging authorized kayo? At the same time, hindi nahahanapin yung first owner that time kapag ka nagkaroon po ng claims. No? Kapag ka kinuha na po yung titulo sa pag-ibig at natapos nyo ng bayaran o di naman kaya ay fully paid nyo na yung bahay. So, kailangan po mayroon din po yung hawak na special power of attorney. Doon po sa special power of attorney, hindi po yan basta-basta nagagawa lang sa abogado. So, meron po yung format si pag-ibig na sinusunod po dyan. Pwede nyo i-download sa site. O di naman kaya, pwede kayo mag-visit sa pag-ibig para makuha nyo yung format ng special power of attorney. So, take note po guys, hindi nila tatanggapin yung special power of attorney na hindi sa kanila nanggaling. So, kung hindi format ng pag-ibig fund, hindi nila tatanggapin yan.
So kasama po doon dapat magpa-xerox na po kayo ng maraming ID ng first owner para kapag uh, ipapatransfer nyo na sa pangalan nyo, may mga nakaready na po kayong mga ID niya. So, ganun din po sa mga witness, kailangan may mga xerox ng ID at saka dun sa buyer. So, kailangan po may special power of attorney kayo para hindi kayo magka-problema kapag kapukunin nyo na yung titulo o natapos nyo ng bayaran kay pag-ibig. So, after that guys, kapag natapos nyo na ng bayaran yan kay pag-ibig, siyempre, ang lalabas pa dyan, kapag nakuha nyo na yung original na titulo, ang nakalagay pa doon is yung pangalan ng subdivision doon sa titulo. So, kailangan nyo pa yun ipangalan mismo sa inyong pangalan. Hindi na po kayo mahirapan kapag, halimbawa, hindi kayo ma-penalty sa BIR. So, pupunta po kayo sa BIR, dala po yung special power of attorney na tinagawa ninyo na katulad mo kay pag-ibig. So, kailangan kapag nagpagawa po kayo ng special power of attorney, kailangan original po lahat yon, kahit 3 copies po nun, kasi po lahat yon is idadala ninyo sa BIR, sa munisipyo para maipa-transfer po yun sa pangalan mo. Kailangan din po yun sa registry of deeds kung saan naka-register yung lupa or yung subdivision na kinuha ninyo or pinili ninyo na bahay. So, kailangan po, unang sa lahat, meron kayong acknowledgement receipt, deed of sale of with assumption of mortgage, and special power of attorney, 2 valid ID nung first owner, at saka yung sa inyong valid ID, at saka 2 valid ID ng mga witness po ninyo. So, kapag paano naman po, kasi minsan mayroong mga nagbebenta din ng pasalo, second owner na sila. So, kailangan nyo pa rin pong makausap yung first owner. Kasi po, hindi po pwede yung second owner tapos ililipat na sa inyo, kayo yung magiging third owner. So, kailangan rumekta na po kayo or dumaan pa rin po kayo kay first owner para ang mangyayari po ng parang ang kausap ninyo doon is si first owner na. So, from first owner, papunta sa inyo para mabigyan kayo ng authority na makuha yung titulo. At the same time, wala kayong magiging problema. So, yun lang po. Hopefully, maging satisfied kayo dito sa explanation ko. And don't forget to like, follow, and share. Subscribe. At click the notification bell. And follow niyo po ako sa Facebook page ko.